Meron na naman tayong inaayos dito na Honda Click version 3. Gagawin natin dito ay linisin natin yung kanyang panggilid. Magsisibiti cleaning tayo, tapos magpapalit tayo ng flyball. Tsaka yung kanyang slide piece i-repair natin mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano i-repair at paano gawing mahigpit ulit yung slide piece, kasi umalis na yung customer, yung may-ari nito, at saka hindi siya nakabili ng slide piece, kaya gawan na natin ng paraan na yung flyball niya. Iniwan lang niya sa atin yung kanyang motor, kaya ngayon gawa na natin ng paraan. Ngayon umpisahan na natin. Let's do this. Ayan, maluwag na lahat yung mga tornilyo, kaya tanggalin na natin. Natanggal natin yung mga tornilyo, ngayon tanggalin na rin natin itong kanyang CVT cover. Tapos itong nut ng kanyang torque drive assembly, 19mm yung socket wrench na ginamit natin dyan, tanggalin lang natin. Tapos yung kanyang nut dito sa kanyang pulley, 22mm na socket wrench yung gagamitin natin, tanggalin natin gamit yung cordless impact natin. Dahil natanggal natin yung nut, ayan, tanggalin natin itong pulley. Tapos itong kanyang belt, saka itong kanyang torque drive assembly, kasama na yung kanyang bibel. At itong isang pulley na may kasamang backplate at saka flyball. At ito kasama na rin yung kanyang slide piece at saka movable spacer dito sa gitna. Tanggalin ko lang itong kanyang mga lumang flyball. Ito na yung lumang flyball niya. Ayan, papalitan natin ito ng bagong flyball. At ito na yung bagong flyball, 10 grams yung binili ng customer, mas magaan kaysa stock. Ngayon ito na yung kanyang CVT cleaner. Bago natin isprayan ng CVT cleaner ay bugahan na natin ng hangin para yung matira na dumikit ay yan yung i-sprayan natin ng CVT cleaner, yung mga dumi na alikabok at saka yung kumapit na dumi, para matanggal siya. Brasan lang natin, tapos bugahan natin ulit. Ayan, malinis na. Ngayon ito na naman ang kanyang pulley, yung bubugahan natin ng CVT cleaner para matanggal yung mga dumikit na mga dumi at saka yung mga alikabok. Tapos punasan natin ng basahan, kasi pagkatapos natin mabugahan o ma-sprayan ng CVT cleaner, merong mga natira yan na mga buhangin o alikabok, kaya kailangan talaga punasan natin. At saka mamaya ipapakita ko sa inyo, panoorin nyo hanggang sa dulo para makita nyo kung paano itong slide piece gawing mahigpit ulit, yung maluwag na slide piece. I-repair natin mamaya. Lilinisin ko lang muna ito lahat para tapos nito ay re-repair natin yung slide piece, tapos kakabit tayo ng flyball. Panoorin nyo kung paano ang tamang pagkabit ng flyball. At ito na, malinis na yung kanyang clutch bell. Importante talaga na malinis natin ng mabuti itong clutch bell para maiwasan natin na mag-dragging. At ito na, nalinis natin lahat, yung kanyang panggilid, yung pulley seat, at saka yung kanyang torque drive, at saka yung kanyang bell. At ito na yung kanyang flyball. 10 grams po itong kanyang binili na flyball. Meron nakalagay dyan sa taas, 10 grams. At mas magaan to kaysa stock, kasi yung stock 13 grams. Yung advantage dito, itong magaan, maganda yung kanyang arangkada. At okay lang to sa mga short ride o dito lang sa paikot-ikot lang sa inyong lugar, pang short distance lang ang mga biyahe. At ito na yung kanyang flyball. Ngayon panoorin nyo kung paano ito ikabit. Bago natin ikabit yung flyball o i-assemble lahat, lagyan lang muna natin ng grasa. Itong dito sa likuran, dito sa may bandang wheel seal, dito sa kanyang pulley, para maiwasan natin na kalawangin yung kanyang movable spacer. At sa pagkabit nitong flyball, nakadepende ito sa kanyang dulo. Kailangan natin kapain itong bawat dulo. Kapag pantay, tulad nitong 10 grams na ikakabit natin, pantay lang yung dulo, pwede ito kahit na magkabaliktaran. Hindi tulad sa stock na yung sa kabilang dulo ay malalim at sa kabila ay mababaw. Kaya kailangan natin yung i-timing sa pagkabit. Kailangan pareho, nakahilera talaga yung kanyang mga bula para hindi siya vibrate kapag pinaandar natin o pinatakbo natin yung motor. At ito na, ikabit na natin yung mga flyball. Ngayon ito na yung kanyang slide piece. Napakaluwag na ng kanyang slide piece.
Ayan, kusang nalalaglag kapag ikinabit natin. Ayan, napakaluwag na talaga. Kaya ang gagawin natin dyan ay i-repair natin, ay higpitin natin ulit yan kasi iniwan lang yung motor ng customer, tapos hindi siya nakabili ng slide piece. At bago natin i-repair yung slide piece, lagyan lang muna natin ng grasa itong stick bearing ng kanyang torque drive. Lagyan natin ng konting grasa para hindi siya maging maingay kapag ikinabit natin, kapag pinanda natin yung motor. Ayan. Ngayon, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Yan, kung nakikita nyo, napakaluwag na ng kanyang slide piece. Ngayon, gawin natin mahigpit ulit yan. Nalalaglag na siya ng kusa. Ito lang yung gagawin ninyo. Hinangan nyo lang yung dulo. Hinangin yung slide piece. Ayan. Hinangin nyo lang ng soldering iron. Magkabilaan yung paghinang dito. Ayan, dito rin sa kabila. Kailangan natin hinangan lang ng soldering iron. Ulit-ulitin nyo lang hanggang sa magiging mahigpit siya. At ito na, mahigpit na siya, hindi na siya nalalaglag dito sa kanyang backplate. Tapos pantayin nyo lang. Ayan, okay na, mahigpit na yung slide piece. Kanina nalalaglag ito ng kusa. Ayan, mahigpit na, okay na to. Ganun lang yung gagawin ninyo kapag wala kayong pambili ng slide piece, so hindi na bilhan ng slide piece ninyo ng bago. Gusto nyo mag DIY, soldering iron lang. Tapos mas maganda kung meron kayong super glue. Pagkatapos ninyong mahinang at mahigpit na, lagyan nyo ng super glue para magiging matibay siya, mas kumapit pa siya dito sa kanyang backplate. Kaso wala tayong super glue kasi ngayon, okay na to. Importante kasi na mahigpit itong slide piece para hindi siya maingay at hindi siya malagutok. Ngayon, panoorin nyo kung paano yung isa-isa i-assemble itong mga parts dito sa panggilid para at least meron kayong idea kung paano ito ikabit ulit. At dito sa pagkabit ng B-belt, kailangan mabasa natin yung Honda dito sa bandang itaas. Yan yung tamang pagkabit ng B-belt. At mamaya, pagkatapos nating ma-assemble ito lahat, susubukan nating paandarin bago natin takpan. At pagkatapos na nating mailagay yung CVT cover, subukan na naman natin, i-test drive natin. Ngayon, higpitan ko lang tong nut dito na 22mm dito sa kanyang main drive axle, dito sa kanyang pulley. Tapos ikakabit na natin itong kanyang torque drive assembly. Sa pagkabit ito, kailangan natin i-press yung kanyang spring, tapos sabay hila para bumaon yung B-belt dito sa kanyang torque drive. At pag bumaon na, ipapasok natin dito sa kanyang axle. Tapos ikabit na rin natin itong kanyang clutch bell, at saka yung washer at saka nut na 19mm. Tapos higpitan lang natin to gamit yung cordless impact natin. Ayan, mahigpit na yung dito sa my torque drive. Dito naman sa kanyang pulley, gamit yung 22mm na socket wrench. At saka i-double check natin yung mga nut dito kung mahigpit na ba talaga, kasi napaka-importante yan na i-double check para masigurado natin na mahigpit na talaga lahat, para maiwasan natin na matanggal at saka madamage itong kanyang takip, itong CVT cover at yung mga parts dito sa loob ng kanyang CVT. Ngayon, subukan nating paandarin kasi na-assemble na natin lahat, na ikabit na natin yung mga parts. Ayan, napakaganda ng 10 grams yung magaan na bulaw. Yung kanyang B-belt ay hindi pagpag, napakatuloy ng kanyang ikot. Ang maganda dito sa magaan na flyball ay mabilis yung kanyang arangkada. Okay lang ito sa mga short drive o short distance na biyahe. At maganda rin ito sa overtaking. Ngayon, ibalik na natin yung kanyang CVT cover. At pagkatapos nito ay i-test drive natin ulit. Tapos ibalik lang natin yung mga tornilyo niya dito. At maraming salamat po sa iyong panonood. Hanggang dito lang muna tayo. See you on the next video. At kung may katanungan kayo, pwede kayo mag-comment down below sa comment section. Red chip sa lahat.
Peace. I'm out.